Okay, so ayan po, magandang araw po sa inyong lahat mga madam sir, mga boss at mga lods, mga idol. So another property po ulit yung i-vlog po namin sa araw na ito dito sa aming hometown sa bayan ng Kuya po. At ito nga po ay meron pong sukat na 3.1 hectare at ang presyo po niya ay, boss, wag ka na presyo? 4.8? 4.8 daw po. Asking price pero negotiable daw po. Ayon po ang source po namin, ayan si tatay na nakatricycle, siya yung naglapit po sa amin sa property na to. Nakadepende rin lang po kami sa kanya yung detalye ng property. Ganun din po yung presyo, kung ano yung sinabi niya po sa amin, yun po ang sasabihin po namin sa inyo. So may source po kami sa property nito, hindi po kami nakadirect, kaya in case po na magkaroon ng transaction, siya po yung isang kakausapin natin para maipunta po tayo sa mismong seller. Ayan. So simula po doon sa bandaron pa po sa lagpas ng poste at hanggang doon po sa may bakod po doon, estimate ko na sa mga kulang-kulang 100 meters po yung kanyang entrada. Estimate lang naman po yun. At nakaalong barangay road po siya, rough road. At ito na nga po yung property, pa hilly type po siya. Ayan, at may part na mataas, may part na mababa. May mga punong nakatanim o tumubo lang po siguro yan. Kasama itong mga puno na ito, may acacia, may kawayan. Ayan po. At ito nga po, may mga puno pa po dyan sa part na yan. Ayan po. So may mga may mga kamatsili. Tapos ito po nga po, may dumadaang traktora. At dito po, papunta po dito, kaya naman po yung kotse. Pero ang sinasuggest po namin na sasakyan nyo, in case na mag-viewing po kayo, ay yung mataas po yung pang ilalim, mga SUV, mga ganun po. Kasi may rough road po. At mga ilang metro lang po ang layo po niya sa Barangay Cemented Road, sa National Highway, siguro sa mga 2 kilometers po. Pangasinan Nueva Ecija Road, sa town proper po, siguro na sa mga 7 kilometro po siguro, mga ganun po siguro. At sa Maynila, mga 3 oras. Sa Tiplex Anao exit, mga 10 minutes driving po. So puntahan po natin yung kanyang boundary sa part dito. Ayan, at ito nga po ay nasa mga 100 meters po yung kanyang entrada. More or less, pwedeng mas mababa sa 100 o tataas pa po sa 100 yung kanyang frontage. Ang power line, andun po yung power line. Yung poste po doon. Ayan, itong poste kasi na ito ay private po yan. So hindi tayo pwedeng mag-tap po dyan. Pero ang public po na poste, andun po. May bahay po dyan. So hindi po nakatao dito sa area dahil may mga kabahay na po dyan sa part na yan. At dito rin po, papunta rin po sa isang barangay po dyan. Isang barangay po dito sa bayan ng Kuya po. Kaya, pero ito po ay ongoing na po yung pagsisemento. At yun nga po, malapit-lapit na rin po yung semento po dito na sinemento po nila. Barangay Cemented Road. So 3.1 hectare. Ito po ay titled property, extrajudicial po, pero ang sabi ng source po namin ay nagkapirmahan na daw po sila ng extrajudicial settlement. So ang gagawin na lang po in case na gagawa na lang po ng deed of absolute sale, deed of sale na mayroon po naka-attach na extrajudicial settlement. Ayan po. So hanggang doon pa po yan. Sa may poste, sa may bakod po doon. Yan. Estimate ko na mga nasa mga 100 mahigit na frontage po ito. Kasi mahaba na yung nilakad ko eh. Ayan. So dito po yung part po na yan, yung kabilang property, may nakabili na po dyan. At ito nga po yung bakod po nila. Hanggang dyan po yung property. So maganda itong property nito sa mga naghahanap po ng ganitong property na may pa slope po siya. May part na patag, may part na mataas na pwede nyong paglagyan ng inyong rice house. Ayan. Source of water po dito, meron pong deep well. May nakita akong deep well doon noon. At ito nga po ay pa-square po yung kanyang shape. Sabi po ng aming source si tatay yung naka-tricycle. At siya po yung naglapit. So meron pa siya mga ipapakitang property daw po sa amin. So ito yung inuna namin sa araw na ito. Ayan. Yung ganda tignan. Tapos yung kanyang damo ay nami-maintain po ng mga hayop. Ayan, pero wala akong makitang hayop ngayon.
So ito mga puno po niya, may mga kamatsili. Ayan, maraming kamatsili, may acacia. Ayan, may mga Gimilina, kamatsili ulit. Ayan, si Boss Alistair nagpipicture. At may mga puno ng bayabas. Ayun pa, yung mga wild berry, yung mga blackberry na wild, na maliliit lang. Tapos ano pa, yun lang po ang mga nakatanim dito. At maganda. May nabubukid dun sa part na yan po, sa bababa na yan, may nabubukid po yan. Pero maganda dyan boss, ang gawin na lang nila, gawin na lang fish pan. Oo. Ang boundary din sa may mga, ano, mga mahogany. Doon, yung boundary niya. Ayan po. So maganda sa mga naghahanap ng ganitong property na may part na mataas na may overlooking, may mahaba yung frontage. Yun po yung mga magandang i-develop po. Pwede itong gawing farm resort or bakasyonan nyo po, investment, pwede po. Poultry, piggery, bawal po dahil pinagbabawal po dito sa bayan ng kuya po ang ganong business na po dito. So hanggang pa po yan, sa part na yan, akitin natin, libutin natin kung hanggang saan tayo punta o makarating sa property na ito. So ito nga po, malapit lang po ito sa town proper, mga ilang kilometro lang. May dalawa kasing exit to na pwede natin pag-exitan kung sakasakaling mag-viewing kayo. It's either Carmen T-Plex or Rosales T-Plex or yun nga po, Anaw T-Plex. Ayan. Ito po may puno ng nara. Akin ang puno ng nara. Ayan. Yan na po yung boundary. Yung mga puno po na yan. Yan na po yung boundary. Gumano na po siya. May bahod po dyan. So sa part ng east part po niya may bahod na. So makakatipid na tayo sa pagbabahod in case na pabakuran nyo po sa amin. Ayan. So ang babakuran na lang sa harap. Sa side po dyan. Sa may west part. Dito sa north part. Yan po. North, west, tsaka south na lang po ang babakuran in case po. Ayan. So maganda. Maganda yung property po na ito. Ideal po ito sa mga may mga gustong i-develop. Ayan po. Farm resort, maganda po ito. Ayan, source of water nga po, deep well. Alam ko meron dyan sa baba. Ayan. So, titled property, 3.1 hectare. Settled na po yung extrajudicial po niya. Pumirma na daw po yung mga magkakapatid. At ang presyo nga po ay 4.8. Negotiable pa naman po yun. At yun nga po ang tinatanong namin sa source mo namin, yung obligasyon po nila bilang isang seller ay hindi po niya masabi. Ang sabi naman po niya sa amin ay pag-usapan na lang daw in case na may magkagusto o gustong kausapin yung mga seller, ay pag-usapan na lang daw po yung mga obligasyon po ng bawat isa. Yun po. So nilapit lang po sa amin itong property nito. Hindi po kami nakadirect, kaya nakadepende po ako o kami ng team ko sa Team Realtors kung anong sasabihin ng aming source sa property nito. Ayan. So yun nga po sabi ko ay negotiable pa naman po yung presyo. May mga alaga silang mga baka dito. Ang boundary po yata ang alam ko doon po eh. So may bahod po doon. Ay dito yata, hanggang dito na lang alam ko sa part nito. Ganoon na po siya. So pa-square yung kanyang shape. May part na mataas, may part na mababa. Na hindi po nakataot dahil makabahay na po dyan sa part na yan. Makabahay na po yan sa may mga puno ng mangga na yan. Makabahay na po dyan. Ayan po. So ganito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat. At God bless po.